invite everybody to please stand up as we approach the opening of our program. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ilalim ng ating dibdib at sumabay sa pag-awit. Sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magitik, sa manlulupi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dinat ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ng kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo as we declare, Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The Gathering Son of the living God. Is Lord.
buhay. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Isaiah chapter 40, 25 to 31. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila isa man. 27, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisan mo o hindi inalalayan sa kapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makauunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Hallelujah, hallelujah. Mainam na palakpak sa Diyos na buhay. Yung pinakamainam na palakpak sa Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri o Diyos umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa ministeryo ng JILPA na sa loob, Panginoon, ng 36 years, marami kang pinatunayan sa iyong mga anak. Marami ang gumaling, marami ang nabago ang buhay. Tunay nga po, Panginoon, sa umaga pong ito, sa aming pong pagdiriwang, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, ng kabutihan mo, sa JILPA, patuloy, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, pakabalutan mo, Panginoon, ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, at maranasan po namin, Panginoon, ang kilabot ng iyong kapangyarihan sa umaga pong ito, O God. Patuloy mong patunayan, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at anumang Panginoon mga daladalahing problema sa umaga pong ito, hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi po namin aangkinin ang katugunan mo. Marami kang pagagalingin sa umaga pong ito, Panginoon, at tutugunin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. Panginoon, pagpalain mo ang umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita na ihahayag sa umaga pong ito. Lord, salamat po at inaangkin po namin, Panginoon, ang tagumpay simula hanggang matapos ang gawain ito. Idideklara po namin that Jesus is Lord over this place. Ama, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.
but no more. Everything we promised, so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous. Everything is more than wonderful. That's what Jesus did. Let us give reverence and worship and praise author of this celebration as we welcome the symbol of his greatness, the name that is above all names. King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, let us welcome the Christian flag. And let us welcome the JIL, Jesus is Lord's love. Without you, we will not go. We will not go. We will not go without you. Without you, this life is difficult. Without you, we come to this place. We sing for your face. We offer our praise. We commit to you our lives. We lift up our hands and say, it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory,
see Jesus lifted high, above the clouds and was prepared. Not only was he the truth and love, he is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the clouds and was prepared. Not only was he the truth and love, he is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Talagang po ito, Panginoon. Lord, as through the lifted house of Jesus, lifted high, above the stars across his head. The Lord will see the truth and love. He is the way to heaven. One more time and say to the Lord, we want to see Jesus lifted high, above the stars across his head. The Lord will see the truth and love. He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus. Can we see it now? We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus. We want to see Jesus high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every pair of powerful words, strongholds come tumbling down and down and down and down. Hey! Sige po, sabay-sabay po natin itaas ang ating kamay sa Panginoon. Let us honor Him this morning. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus. We're going to see Jesus lifted high. We're going to see, we're going to see, we're going to see Jesus lifted high. We're going to see, we're going to see, we're going to see Jesus lifted high. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. 36 years of His faithfulness to love, church, di ba? Ngayon po'y sama-sama natin papupurihin ang ating Diyos. Hallelujah! With our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. With our lips we declare, with our hearts we believe, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Praise the Lord. Hey! Walang walang po natin ang Panginoon. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. Say Jesus Christ. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord over all the earth. With our hearts we believe, Jesus is Lord.
tayo sa Diyos ay maliligtas. Sino man tumawag sa ngalan niya ay maliligtas. Sino man tumawag sa ngalan sa Diyos ay maliligtas. Sino man tumawag sa ngalan niya. Are you ready? Sa pinangalan ng ang puso, si Jesus ay Diyos. Sa pinangalan ng ang puso, si Jesus ay Diyos. Sa pinangalan ng ang puso, si Jesus ay Diyos. Jesus Cristo ay Diyos. sapagkat po siya ay tapat, siya po ay dakila sa ating mga buhay. Amen po ba? At hayaan po natin na sa oras na ito, sabihin po natin sa Kanya, Lord, I am here. Lord, I need you. Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Sabihin po natin, Lord, I am here. Lord, I need you. At hayaan po natin sa oras na ito, patuloy po natin damhin ang Kanyang presensya sa lugar na ito. Hallelujah.
You are great. Hallelujah. We lift up our praise. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Excited po ba tayo? Hello! Excited po ba tayo? Amen! Praise God! Habang binabati ko din po ng magandang umaga ang aking partner today na maglingkod sa inyong lahat, one of the members of our church management team, isa po sa pioneers ng ating church. Good morning, Sister Lorna Bebs. Sikat. Good morning, Sister Louie. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa umagang ito. Magandang umaga po sa lahat ng mga Lipenyo. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa Lipa. Sa lahat po ng mga magulang. Sa lahat po ng mga anak. Ibigay po natin ang best na palakpak natin sa Diyos. Praise the Lord! Sige po, batiin nyo nga po ang inyong katabi ng Happy 36th Anniversary! Praise God! Sa totoo lang po, talaga po ngayong umaga, I'm so blessed to be in partnership of one of the pioneers of JL Lipa. Ano po, Sister Bebs, ano po ang nararamdaman mo sa makasaysayang araw na ito? Yung totoo lang po, I'm so overwhelmed and amazed ginagawa po ng Diyos dito sa Lipa. 36 years ago, we started po in a humble Bible study sa isang barangay. Kasama po ang ating guest speaker ngayon. And now, look at us! Napakadami po ting nagkakatipon-tipon para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. No po, sobrang dami na natin ngayon. From 15, hindi lang po tayo ngayon 100. Hindi lang din po tayo 500. At ngayong oras na ito, Sister Bebs, no? We're less than 1,000. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Amen. All for God's greater glory. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Praise God! Lahat po ba rito ay tagalipa? Taas ang kamay ng mga tagalipa! Woo! Amen! Praise the Lord! Meron pa po doon sa likod, Sister Bebs! Sumigaw po tayo! Hallelujah! Yung mga nasa likod, taas ang kamay! Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo, Sister Louie, isang bagay na talagang excited ako sa araw na ito ay ang gagawin ng Panginoon dahil sa ating napakagandang team. Yes! Ano nga po ang ating team? 1, 2, 3. Breakthrough! Holy Spirit! Soar new heights! Siyempre, Sister Bebs, from our theme, Isaiah chapter 40, verse 31. Amen. At atin po itong paghahawakan
sa kabila po ng mga nangyayaring hindi kaya-aya o kalungkot-lungkot sa ating paligid. Amen. Excited po talaga ako sa program at syempre lalong-lalo na po sa salita ng Diyos. Yung talaga pinapakaabang-abangan ko ngayong araw na to, Sister Bebs, on how to soar on new heights amidst the challenges. Marami po ba tayong challenges? Amen. Marami po pero gaya po ng agila, no? Sabi po nila, Sister Bebs, ang agila daw, ang kanyang isang karakteristik ay lumipad above the storm. Amen. Sabi sa Ganon siya kalakas, yung kanyang wings. Oo, yun yung sabi po sa team natin sa Isaiah 40 verse 31. Sabi po doon, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run but not go weary. They shall walk and not faint. Amen. Amen! At yan, ang gusto nating maging karakteristik din natin. Taas ang kamay ng mga agilang lepenyo. Woo! Hindi nangugubo ng pagsubok. Instead, lumilipad above the pagsubok. No? Sister Louie, para hindi lamang tayo puro taas ng kamay natin, Sige. lahat taas-taas kamay. Sa oras pong ito, we encourage po everyone na pagsigaw po namin ng breakthrough, Holy Spirit, sisigaw po kayo at sasagot po kayo ng Soar to new heights! okay! Practicein po natin yan. Pwede pa natin practicein? Pag sumigaw po kami dito ng breakthrough, Holy Spirit, ang sagot naman po ninyong lahat ay sabay-sabay, soar to new heights! Isa pa. Parang wala akong makita, Sister Louie. Opo, Kung masyado nasa pong space maliwanag. ka pala, wala akong makita. Pakitaas nga po ng mga kamay ng mga agila ng Diyos. Pakitaas nga po! Ay, may flags! Oh, sigaw tayo! Sisigaw po kami! Sige po, sisigaw po kami at sasagot naman po kayo. Ready? Ready po ba? Sige po, 1, 2, 3. Breakthrough, Holy Spirit! Woo! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Praise God! Nasaan? Yan. Sister Bebs, ang mga lipenyo dito po ngayon ay may kanya-kanyang barangay. No? Okay. Hindi po tayo taga rito lang sa bayan. Ano po? Marami po tayo ngayong umagang ito. And of course, out of 72 barangays, di ba po? May 72 barangays ang Lipa. Out of 72 barangays, for the glory of God, we are 70 barangays in this place. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Praise the Holy Spirit! Soar to new heights! Ayan! Woo! Big amen! Ngayon naman po, Sister Bebs, tawagin natin ang bawat clusters of barangay that we have. Kapag tinawag namin kayo na may pagsigaw ng break Holy Spirit, tatayo po ang taga-cluster. Babanggitin po namin ang cluster at ang inyong mga barangay. Tatayo po kayo pag sabi namin ng breakthrough Holy Spirit. Pagtayo po ninyo, sabay sigaw ng soar to new heights. So, Okay? attendance checking tayo per Yes. barangay and per cluster. Ayan. Sige po. Ready na po ba ang mga cluster? May mga dala po ba kayong banderitas? Pag Meron. tinawag po namin kayo, kayo po ay tatayo at sisigaw. Amen? Sige po, Sister Bebs, simulan mo na. Ako ba mauna, Sister Ikaw. Louie? Mula po sa cluster 1, pinangungunahan ni Sister Abby Cueto. Handa ka! Cluster 1, mula sa barangay Bugtong na Pulo, Bulaknin, Inusluban, Balintawak, Pusil at San Lucas! Soar to new heights! Breakthrough Holy Spirit! O, diba? Lakas! Hallelujah! Sige po, tawagin naman po natin ang mga taga-cluster 2. Sa pangunguna po ng ating cluster heads, Sister Joy Sauquillo, let us call the Marawoy, Barangay Plaridel, Dagatan, Lumbang, at Barangay Talisay. Taas po, mga taga-cluster 2 tayo! Nasaan sila? Ayun, nandoon! Breakthrough Holy Spirit! So
Holy Spirit! Hallelujah! Amen! Mula naman po sa Cluster 3, pinangungunahan ni Brother Ruben Frane. Tawagin po natin ang paghanda, ang mga taga-barangay Malitlit, San Benito, San Celestino, San Francisco, Santo Niño, at Santo Toribio! Woo! 1, 2, 3! Breakthrough Holy Spirit! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon naman po, nasaan ang mga taga-cluster 4 na pinangungunahan po ni Brother Mark Montoya, ang Barangay Sabang, Barangay Munting Pulo, Barangay San Isidro, San Jose, at Barangay Tangog. Nasaan po kayo? Tayo! Ayun! Cluster 4! Breakthrough Holy Spirit! Hallelujah! Malakpak po sa Diyos! Ito palagay ko madami to at dapat mas malakas ang sigaw. Kasi ay nangunguna po sa Cluster 5 ay si Pastora Winnie. Ready tayo. Barangay Tipakan, Antipolo del Norte, Antipolo del Sur, Pinagkawitan at Latag. Tayo po tayong lahat. Ayun sila! Cluster 5! Breakthrough Holy Spirit! Praise the Lord. Hallelujah! Palakpak po sa Diyos! Hindi sila magkakatabi, no? Kaya medyo umina ang boses, pero nandun ang iba. Praise the Lord! Sige po! Ready na ba ang mga taga-cluster 6 sa pangunguna po ng ating brother Nomer Luque? Mula sa barangay Pag-Ulingin Bata, Pag-Ulingin East, Pag-Ulingin West, Anilaw, Anilaw Labak, at Malagunlong. Tayo po tayo, mga taga-cluster 6! Ayun sila! Breakthrough! Holy Spirit! Woo! Praise the Lord! Ang ganda ng kanilang mga flags, Sister Bebs. Parang ako'y nabibless ng gusto at talagang nandun yung kanilang unity. Sige po. Amen. Ito sana mas malakas, hindi parang nananalangin bumubulong. Amen. Sapagkat ang ating pong cluster head dito sa cluster 7 ay Sister Melly Reyes. Palakpakan po natin at tumayo po nga taga-Adya, Barangay Calamias, Barangay Mabini, Barangay Quezon, Rizal, at San Guillermo. Ayun sila! Breakthrough Holy Spirit! Woo! Praise the Lord! At mga cluster 8, sa panguna ni Brother Alvin Cabides, tawagin po natin ang mga taga-barangay Bolbok, Barangay Kumba, Lodlod, Kayumanggi, Sampaguita, at San Sebastian. Tayo po, cluster 8, Breakthrough Holy Spirit! Soar to new heights! Woo! Siyempre, praise the Lord! Sumabay ako kasi taga-Sampaguita ako eh. Kaya pala. Kasi taga-Sampaguita po ang aking partner dito. Mula naman po sa cluster 9, pinangungunahan ni Brother June Sate mula sa barangay Pangaw, Pupuok, Banay-Banay, Bulaknin, Tuhatan, Halang, at Pinagtumulan. Nasaan po sila? Tayo! Ayun! Woo! 1, 2, 3! Breakthrough! Holy Spirit! Amen! Hallelujah! Thank you po! Maraming salamat! Taga-cluster net. Excited na excited sila, Sister Bebs. Eto, malakas din to. Oo, malakas din. So, tawagin po natin ang taga-cluster 10. Mula po sa pangunguna ng Ate Ermi Katakis, mula po sa barangay Mataas na Luma, San Carlos, San Salvador, Sico, Tambo, Tangway, Tibig, at Fernando Air Base. Tayo po tayo, taga-cluster 10! Breakthrough Holy Spirit! Hallelujah! Woo! Grabe, ang ganda ng kanilang mga Sister Bebs. Sige po. Mula sa Cluster 11, pinangungunahan ni Sister Nora Amazona mula po sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, 4, 5, at 6. Tumayo po tayo sa Panginoon.
Wala akong... Ayun, nandun sila, Sister Bebs. 1, 2, 3. Breakthrough, Holy Spirit! Woo! Praise the Lord! Sige po. At syempre po, ang panghuli nating cluster but not the least, mula po sa cluster 12 na pinangungunahan ng ating Pastor Dave Di Mano, ang Barangay 7, Barangay 8, 9, 9A, Barangay 10, Barangay 11, at syempre ang School Outreach Ministry o ang ating ESCOM. Tayo po kayo. Nasaan kayo? Ayan! Woo! Excited na excited! Breakthrough, Holy Spirit! For the new heights! Woo! Praise God! Praise the Lord! Ayan, praise God. Sige po, Sister Bebs, ikaw na po magpakilala. Thank you po sa lahat ng ating mga taga-clusters. You are here. You are counted sa ating historical day today. Amen? Sister Louie, as of this hour, ilan na ba tayo na nandito sa gawain ng Lord? Ang binigay po sa ating latest, as of 9:12 pa to, Sister Bebs. Pero makita ko marami na ulit pumasok. As of 9:12, tayo po ay 820 na. Palakpakan natin ang Panginoon! Praise the Lord! Praise God! Mula sa 15, ha? Mula sa 15, ating 15 tayo nag-start sa barangay Paninsingin, di po ba? At Yes. ngayong oras na to, ang attendees po natin, at ito'y sa padami pa. Yes. Nasa more than- Sama-sama tayong umaga sa ating mga breakthroughs at new heights. Hallelujah. Amen. Parang maubusan ako ng boses bago matapos ang araw na to. Pero bago po tayo pumunta sa karoon-roonan sa pagpapala ng Panginoon, isa pong kagalakan namin na isa pong lingkod ng Diyos. Ang tayo po ay pinaunlakan sa umagang ito. Hindi po namin siyempre pababalampasin ang araw na to para bumati po kayo dito sa unahan. Though siya po ay naging guest speaker natin last year. Pero alam ko po, may bagong mensahe po ang Panginoon sa kanyang buhay. Maari po ba namin surprise? Maari po ba namin tawagin si Pastora Julie Asi sa ating kalagitnaan para sa kanyang pagbati sa ating mga Let us give Pastora Julie a God bless you welcome. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating mga nagagandahang MC. Anointed and dynamic. Praise the name of Jesus. To God be all the glory. Sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa inyo pong 36th anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Isa pong karangalan ang makadalo po sa inyong makasaysayan at napakamatagumpay na anibersaryo. 36 years na po kayo. And I believe God is still faithful. Di po ba? At ang Panginoon ay patuloy na gagawa at gagawa ng mga magagandang bagay sa atin. Soar to new heights ang ating pong team. Holy Spirit Breakthroughs, at alam natin na hindi po titigil at magsasawa ang Panginoon na gumawa ng mga bagong bagay sa bawat isa po sa atin. In Lamentations chapter 3, alam natin, di ba, sabi ron, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. New every morning. Tagumpay po ang ipagkakalob sa atin ng Panginoon at sa paglakad po ng papuntang 37 years, expect something great, something new, and and all of us will soar new heights po. At alam natin kikilos ang Holy Spirit. Kaya thank you Lord sa araw na ito sa pag-celebrate ng anibersaryo ng JIL Lipa, ang District 6 ng Batangas. Kaya minsan pa po, magandang umaga sa inyong lahat. Congratulations.
Pastor Dimson, Pastora Winnie, at sa bawat isa workers and leaders sa ating CMT, congratulations po! God bless you all. To God be the glory. Praise God! Marami pong salamat, aming minamahal, dearly beloved Pastora Julie Asi. Thank you po. Thank you po, Sister Julie. At sa umaga pong ito, we are so blessed sapagkat mga lingkod po ng Panginoon sa ating pong bayan ng Lipa ang nagpaunlak po sa atin para makasama natin at makabahagi sa ating gawain. Hindi po namin papalampasin ang araw na ito at nais po namin tawagin dito sila sa stage para po sa maiksing pagbati ang ating pong konsihal, Aris Makala. Kaalis lamang po. Umalis daw po muna. Nandito pa po ba si Konsihal Mikey Umali? Mukha po yata ang ating mga konsihal ay may meeting. No po? So, bumati po sila at dumalang po kanina dito, pero hindi na po sila nakaakyat sa stage. Pero pinapaabot po nila ang kanilang pagbati sa buong JIL pa. Amen. Thank you po, our beloved city councilors, for coming to our anniversary. At ngayon naman po, of course, napakabuti po ng Diyos kasi hindi lang po ang ating mga konsehal ng bayan ang nagpaunlak sa ating mga imbitasyon. Ganon din po, gusto po nating i-acknowledge ang ating mga masisipag at ginagalang na barangay captains. Yes, they are here, ang inyo pong mga barangay captains. Ano po? At sila po sa kanilang mga upuan, pag tinawag po namin ang inyong pangalan ay maaari po kayong tumayo, mga sir, ma'am, captains namin, at kumaway as we call your names. Sige po, Sister Bebs. Sige po. Nandito po ang ating barangay captain ng Inusluban, Kapitan Miguel Olgado. Nasaan po siya? Kapitan Miguel Olgado, tayo po at kaway na lang po tayo. Ayan, nandito po ang kapitan ninyo sa Barangay Inusluban. Salamat po. Ngayon naman po, nandito rin po ang Barangay Justice ng Bugtong. Bugtong po ito, ano po? Nandito po si Barangay Justice Meliton. Tama po ba? De Tablan. Nasaan po siya? Ayan, nandito po si Sir. Marami pong salamat for coming. Ayan, mga taga-barangay Bugtong. Nandito po ang inyong Barangay Justice. At syempre po, nandito rin po ang konsehal ng Barangay San Lucas, si Konsehal Andres Calao. Sir, maraming salamat po for coming. Yan, natutuwa po ang mga taga San Lucas na nandito ngayon. Praise the Lord. Praise God for inyong formation po ng ating mga barangay captains. Every week po, meron pong mga nagaganap na Bible study sa inyong barangay. And we're so thankful po sa pagtanggap mo po sa JIL. Purihin po ang Panginoon. Opo, kung meron man po kaming hindi nabanggit na mga honorable public servants natin, maaari lamang po ipagpagbigay alam sa ating mga usherette para po ma-acknowledge naman namin ang presence nyo dahil talaga pong tuwang-tuwa po kami on behalf of our leadership that you are here with us. Amen. And to show more of our thankfulness sa kabutihan po ng Diyos na ginagawa at ginawa sa lungsod ng Lipa for 36 years, sa oras pong ito, umupo tayo ng maayos at tayo po ay let's watch the video presentation for the 36th history of JIL Lipa. God bless you po. Sa gitna ng bagyo at pagsubok, nananatili kang Diyos sa bawat panahon. Biyaya mo'y sapat,
Inialay ang lahat, ika'y tapat, mananatiling tapat. Tapat sa pangako mo, tapat sa dalangin ko, tapat sa iyong lingkod, na kailan may di mo piniko. Tapat sa iyong salita, puno ng mga himala. Jesus, ika'y tapat, kailan pa man, kailan pa man. Ang bawat tibok ng puso'y minamasdan, suliranin at kabigatan ay iyong pinapasan. Napagtagumpayan pagkat ikaw ang daan. Jesus, ika'y tapat, mananatiling tapat. Tapat sa pangako mo, tapat sa dalangin ko, tapat sa iyong lingkod, na kailan may di mo binigo. Tapat sa iyong salita, puno ng mga himala. Jesus, ika'y tapat, kailan pa man. Tapat sa pangako mo, tapat sa dalangin ko, tapat sa iyong lingkod, na kailan may di mo binigo. Tapat sa iyong salita, puno ng mga himala. Jesus, ika'y tapat, kailan pa man. Mananatili tapat, mapakailan pa man. Nananatili kang Diyos sa habang panahon. Oh, mananatiling tapat, mapakailan pa man. Nananatili kang Diyos sa habang panahon. Palakpakan po natin ang Diyos. Really, God has made all things beautiful indeed. Thank you for that history. And for the 36 years of pure selfless service in the ministry, we are privileged to hear the personal testimony of the family of our pastors who, for the many challenges in the ministry of JAL Lipa, did not waver one bit, but courageously soared above difficulties. Let us hear a true-to-life Holy Spirit breakthrough from our very own Pastora Dr. Winnie Dimaano. Thank you very much, Sister Louie. And a blessed morning, JL Lipa, at sa ating pong mga guests, mga barangay captains and all. Happy 36 JIL Lipa anniversary. Isa pong kagalakan na ibahagi ko sa inyo sa oras na ito, ang patotoo na aming pamilya na kung saan we experience personally a Holy Spirit breakthrough, and we are now even soaring to new heights after the so big storm na dumaan po sa aming buhay.
Patunay po ito na kapag ang Diyos ay tunay nating pinaglingkuran, siya po ang ating pag-asa. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak na nagtitiwala. Siya po ay kumikilos at dumidinig ng ating mga panalangin. Amen po ba? Hindi po lingid sa marami ang pinagdaanan ng aming pamilya. Just recently, ang aming pong pangalawang anak ni Pastor Dimson, na Sister Dane, ay nagbuntis noong 2024. Pero sa ikalimang buwan, dinala po siya sa ospital due to bleeding at premature rupture na kanyang panubigan. And with a heavy heart, ang aming pong unang apo na si Josiah Jaden ay naging isa sa mga anghel sa langit. Indeed, it is heartbreaking to lose a member in the family. Napakasakit po sa amin ang naganap na yon. But after several months, nagbuntis po ulit si Sister Dane dahil ito ang pangako sa kanilang mag-asawa. Subalit sa pangalawang pagkakataon, hindi rin po naging madali ang lahat. In 2025, and again, on her 5th month of pregnancy, dinala siya sa ospital ni Brother Jonas at siya ay na-diagnose ng incompetent cervix. Her OB-GYN decided the last option na operahan po siya para isara ang kanyang cervix dahil sa tuwing lumalaki si baby, bumubuka po ang kanyang cervix. Dahil sa napakadelikado nilang kalagayang mag-ina, gustuhin man po naming ilabas siya sa ospital dahil alam naman po natin kung paano ang halaga pag tao-ospital. Truly, sinasabi nga po, health is wealth. Ay minarapat po ni na Sister Dane na siya'y manatili na lamang sa ospital na na-complete bed rest para mabantayan silang mag-ina. Literally, more than 3 months po of strict bed rest without even the privilege of going to the bathroom. She was doing everything in the hospital bed. Na-witness ko po ang lahat ng ito dahil sa halos linggo-linggo, kahit ako po ay ganito na ang edad, ay pinipilot kong dalawin sila o samahan sila o damayan ang mag-asawang Brother Jonas at Sister Dane. At tunay nga po, na napakasakit para sa akin na makita ko po ang aking anak sa ganong kalagayan. At patuloy pong nagpapalakas sa amin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito po ang nagbibigay ng pag-asa. Sabi nga po sa tema po natin ngayon sa Isaiah 40 verse 31, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalupaypay, kahit na ang mga pastor, kahit na ang mga manggagawa, ay minsan napapagod at nalulupaypay. Ngunit, sinabi po ng Panginoon, muli silang lalakas at sisigla sila ng mga nagtitiwala kay Yahweh. Amen po ba? Sabi po dito, lilipad sila ng lilipad tulad ng agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngutit hindi maghihina. Sa loob ng 3 buwan, sari-saring komplikasyon po ang naranasan ni Sister Dane. From PCOS, myoma, pneumonia, cardiac arrhythmia, recurrent UTI, at sila po sana ay mabibiyayaan ng kambal. Ngunit ang isa po ay hindi na natuluyang na-develop. Talaga pong sinubok ng lubos ang aming pamilya sa mga panahong ito. Dumating po sa point na delikado na si baby sa tiyan. Kailangan nang mag-decide kung ilalabas na ba siya kahit wala pa sa kabuwanan. At walang kasiguraduhan kung siya po'y mabubuhay. Binigyan po sila ng option ng doktor kung maghihintay pa upang makumpleto ang buwan ni baby sa sinapupunan, ngunit ito nga po ay napakalaking panganib. Umaari pong piliin ng mag-asawa na ilabas na lamang si baby at talagaan na lamang sa nursery ICU. Hindi po maikakaila ang laki ng gastos na kinaharap ng mag-asawa ng aming buong pamilya. At bago magdesisyon, palagi ay pinapaalala sa amin ni Pastor Dimson na siya na dapat daw manalangin, laging unahin ng Diyos. Kung kaya it was in September 3, 2025,
when we attended an online prayer revival meeting na kung saan ang preaching po dito ay patungkol sa breakthrough faith. Sa preaching pong ito ni Pastor Noel, na mention po sa Mark 5:34, sabi po doon, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Be freed from suffering." At that very moment, kasama po nila ako, naramdaman po namin ang panawagan ng Diyos, ang kanyang direksyon, na this is it, kinakailangan na nga pong maoperahan. Yun po ang naging confirmation that indeed, God would allow cesarean operation soonest as suggested by the doctor. Nag-decide po sila to proceed with emergency CS. Ipinanganak po ang baby na premature po, only 30 weeks. Sobra pong liit, talaga pong imagine ninyo kung gaano kalaki yung 1 kilong asukal. Ano po? She's just 1 kilogram at nanatili po siya sa nursery ICU for just a month. Sabi po ng doktor, 3 buwan daw po. Pero purihin po ang Diyos, hindi po nangyaring 3 buwan, 1 buwan pa lang, lumabas na si baby sa nursery ICU. Kung gaano kalakas po ang pananampalataya ng buo naming pamilya, ganun din po ang paglaban ni baby. She had a brain sparring, retinopathy at prematurity, even anemia at maging pneumonia. Kaya po nung mga araw na yon, nung mga panahong yon, talaga pong puro buntong hinanga, panalangin, kapit sa Diyos, na siyang gagawa at kikilos kasi walang imposible sa ating Panginoon. And by God's grace, alam niyo po ba na ngayon, ang aming pong apo ay malusog na. Siya po ay growing, buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Si baby Elisha Jaden ay nag-celebrate po ng kanyang 7 months just this April 2025. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay na walang imposible sa Diyos. Ang sinabi po ng doktor, lagi po araw-araw, labas-masok sa kwarto ni Sister Dane, hindi sigurado. Pero paglabas po niya, sinasabi po namin, naku, ang Diyos namin ay buhay, makapangyarihan, mabubuhay si baby at makalalabas ng malalhati. Tunay pong buhay ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So mga kapatid, may this testimony reminds us na kung anuman po ang ating pinagdadaanan sa ngayon, anumang problema, anuman pong pagsubok, manatili po tayong magtiwala sa ating Diyos. Umasa po tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Isaiah 40:31 urges us to set our hope in the Lord, even in the midst of worries, uncertainties, difficulties, and chaos. This text reaffirms that those who hope in Him will be strengthened, will rise above all challenges, and will find renewed endurance. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Lahat po tayo ay nasa season of breakthrough through the Holy Spirit who empower us to soar high to new heights and even higher heights. Nais ko rin pong samantalahin ang oras na ito ng aming pamilya ang pagkakataon upang pasalamatan ang bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo na nagkabahagi namin sa napalaking pagsubok ito, ang inyong mga panalangin, pagdalaw, pangungumusta at pagmamahal ay tugon po sa aming mga panalangin. Ang Diyos po ang magbabalik niyan sa inyong lahat. Papuri po sa Diyos, sa Kanya po ang kalwalhatian, pagpasasalamat at pagwalhati. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, God be all the glory. Sige po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo pong tumayo at sambahin po natin ang ating Panginoon.
feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and blessed by your mercy, oh Lord. I live to worship you. At your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. No higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Palakpak po sa ating Panginoon na nagdala sa atin sa lugar na ito at dadalhin pa sa mga lugar, sa mga pagkakataon na kailangan po ng pagsama at pagpapala ng ating Panginoon. Minsan pa po'y palakpak para sa ating Diyos na buhay. At bago po kayo umupo, sabihin natin sa bawat isa, Happy Anniversary! Nagagalak tayo ng bawat isa yung dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Amen! Sabihin uli natin, Happy Anniversary, kapatid! Sa katabi po, Happy Anniversary! Sige po, kayo po yung makakaupo na. "36 years ng gawain ng Panginoon sa lugar na ito ng probinsya ng Batangas, sa Lipa City, kung saan po mula year 1 at bago pa magkaroon ng year 1, 1990 paatras, ang Panginoon po ay nagtatag na ng mga Bible studies, mga maliliit na gawain. Ipinadala niyang mga lingkod dito po sa Lipa, sa mga barangay ng Lipa, umahol pa ng mataas na kahoy at sa bahay ng Balete upang ang salita po ng Diyos ay maiparating po sa ating mga kapwa Batanggenyo. At isina po doon ang ating panauhing pandangal na maya-maya po ay magsasalita. Kaya po, I believe na ang Lipa ay patuloy na lilipad to soar to new heights.
Amen! Alam niyo ho, bago ako makarating ng Lipa ng 1990, may nakikita na po ako, mga karatula, nakalagay doon, natandaan ko siya. Ang sabi po noon, lipad! Lipa! Lipad! Parang si Darna lang. And true enough, nang mga panahong yun po, ang Lipa City ay hindi pa ganoon kaunlad na kagaya po ngayon. Sa mga nagdaang administrasyon po, hindi po natin nakita po yung pag-unlad ng Lipa. At during that time na ako po nandito na, 1990, may ilan po tayong kasamahan sa JL Lipa City na from time to time, weekly, kami po ay nagpipray sa mga barangay ng Lipa City. At isang pagkakataon po, sinabi ko po na tingnan natin at pag-aaralan natin ang mapa ng Lipa City. At ipinahayag po ng Panginoon na ang mapa po natin ay katulad ng isang agila kung ang mapa po natin ay babalik na rin, ito po ay magiging agila. Ngunit kapag ito po ay nasa tama niyang lugar, ito ay para pong pagong. Hindi na pagong ang Lipa. Ito'y agila na. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, lilipad tayo sa tulong ng Panginoon. Isigaw natin, lipad, lipad, lipad! Alam nyo kasi ang pagong, mabagal yan. Alam nyo, nung binago po namin ang mapa ng Lipa, nakita po namin yung pinakatuka niya. Kasaman dito, malitlit yata yung San Francisco, na para po siyang big. Sa Tagalog yung big. Tuklaw. Tuka. Pinuntahan po namin yung tuka. Yung pong barangay na yon. Kasi pag tuka, di ba, andun po yung ilong? Yung lugar po na pinakailong ng barangay na yon, pinag-pray po namin yon, binuhusan ng langis, at ipinalangin po sa Panginoon na dumaloy na sa Lipa ang pag-unlad. Ang salita ng Diyos ay may pangaral na. At mula po noon, ang Lipa po ay lumipad na, umunlad na, kagaya po ng atin pong nakikita po ngayon. Praise the Lord! Marami pong ginagawa ang Panginoon sa Lipa. Kapag may mga mananampalatayang kagaya po ninyo, natin, na ipinapanalangin po tuwin na ang ating siyudad na ito, ang probinsya at ang bansang Pilipinas. Kaya nga po, patuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat inilagay niya ang kanyang puso. Ipinadama niya ang kanyang puso sa ating leadership, sa pangunguna po ng ating spiritual director, Brother Eddie Villanueva, upang yung kanyang ilang disipulo, alagad, mga estudyante, na natutunan din ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, sila po, Pastor Ade, ay pinalipad ng Panginoon sa Batangas Province. Lumipad po ang team ng Panginoon upang tayo po'y marating sa probinsya ng Batangas ng kanyang mabuting balita. Kaya palakpakan po natin ang Lord. Kaya naman po, tayo po ay nasa 36th anniversary na po ng gawain ito ng ating Panginoon. Sabihin po natin sa bawat isa, magandang umaga sa iyo. Truly ho, pinagpala tayo sa umagang ito at napakalaga po ng araw na ito sapagkat tayo po ay magdiriwang at magpapasalamat sa ating Panginoon ng mga bagay na kakaiba na ginagawa niya po sa lugar na ito ng Lipa at sa buhay po ng bawat isang nakakilala po sa Kanya. At tayo po'y pinagpala na minsan pa'y sinamahan po tayo at tayo po ay mabahaginan po ng mensahe ng Panginoon upang
patuloy po tayong mapagpala sa kung ano po ang nasa puso ng Panginoon, no? Na nais niyang maiparating po sa atin sa darating pang mga taon. Ang atin pong tagapagsalita sa araw na ito, siya po ay 40 taon nang naglilingkod sa ministeryo ng Panginoon and counting. Sapagkat kapag po tayo natatagpuan ng Panginoon na naglilingkod sa kanyang totohanan, dalang mabuting balita para sa kaligtasan ng mga mamamayan, tayo po'y patuloy niyang gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ang atin pong magiging tagapagsita ay isa rin pong church pastor ng JIL Church, Tanawan City. Makalampas lang po ng Malbar, Tanawan na. Mula po sa Batangas City, 17 taon na naglingkod sa Panginoon, 17 years old, nagbinata, nagkolehiyo, no? Pinalipad si Sister Julie mula sa kanyang pagpapastor sa Cavite, pinapunta po sa puso ni Pastor Ade. Kaya naman po, sa kanilang magkasamang paglipad, sa paglilingkod sa Panginoon, sila po ay biniyayaan ng 2 mga anak, na ngayon ang isa po ay may asawa na, kaya po talagang ang lahi po nila ay darami, sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon, marami pa ang maglilingkod sa Kanya. Amen ho ba? Pakisabi sa katabi mo, magkakaroon ka din. Now, JL Church sa Tanawan City, pinakamaunlad po, pinakamaraming mga mananampalataya, no? Sa Tanawan City, nasa po nating nagiging modelo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Isa pa rin po siyang school head ng Jesus Lord Church Christian School doon po sa Tanawan City. Isa pong sangay ng JIL Ministry Colleges ng Bulacan, nakarating po sa ating probinsya. And then, siya po ay Provincial Supervising Pastor ng JIL Batangas Province. Buong probinsya po, kanya pong nililipad bawat lugar. Mula sa Isla Verde, Isla ng Tingloy, hanggang doon, ang paglipad niya sa kung saan-saan pa, Bicol, Palawan. Kaya kinakailangan po talaga, lagi po tayo may breakthrough, may pagkilos ng Panginoon, at lagi pong nakakbay sa kanyang mga tatak. Sabihin po natin, lipad! Lilipad tayo! Sa pamamagitan po yan ng Espiritu Santo. Palapang po natin ng Lord. At sa buong bansa po ng Pilipinas, siya po ay naatasang maging chairman, tagapanguna po sa probinsya po natin as Philippines for Jesus Movement, Batangas Chapter Leader, chairman po sa ating probinsya. Kaya po, minsan pa, siya rin po ay ating JIL Southern Luzon Operations Director, kung saan po maraming pastor, marami po mga leaders na sa kanya pong pangangaral at pagbabahagi at pagtuturo po para mag-mentor, para mag-coach, para po magturo, talaga pong hindi maaring lumipad po ang Southern Luzon para ibigay po ang katagumpayan sa tulong po ng ating Panginoon. Kaya po, sa kanya pong sipag, sa kanya pong dedikasyon, sa paglilingkod, mula pa ng kanya pong pagkabata, siya po'y teenager pa noon, hanggang siya po ngayon ay nasa edad niya ng bata pa rin. Patuloy po tayong lilipad kasama po ng ating guest na ito. Bigyan po natin ng Jesus is Lord Church 36th anniversary. God bless you. Welcome, Reverend Pastor Adi Ase. Nagagalak po tayo sa Panginoon na tayo po kasama ni Pastor Adi.